Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Galing sa akin yung so may fingerprints ko on them. Pati yung mga fingerprints nito, Carlos, kasi sa galing yung mga gamit ko. Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Taranta na nga itong si Zoe na hindi niya maintindihan na humihingi nga siya ng tulong sa kanyang ina na si Moira na dapat daw ay gawan ito ng paraan dahil hindi naintindihan ni Moira ang ibig sabihin dito ni Zoe. At dito na nga na inamin ni Zoe na itong medical supplies na nakuha ng mga pulis ay galing nga sa kanya at ginamit ni Zoe iyon upang gamutin nga itong si Don Pepe. At pati nga din itong fingerprint daw ni Doc Carlos ay naroon din dahil galing din kay Doc Carlos ang mga gamot na iyon na ginamit ni Zoe. At dito naman nagalit itong si Moira na kung bakit ngayon lang daw sinabi ni Zoe na ngayon na nasa presento na nga sila. At dito naman naisipan ni Moira na tawagan itong kanyang kakilala ang isang pulis maliban nga kay Balahadja ay dahil may kasabwat pa itong si Moira na noon na patuloy pa rin na humihingi ng pera sa kanya. At ito ang tanging makakatulong sa kanya dahil pulis din ito at may malaking katungkulan. At ipapawalang bisa itong fingerprint dito ni Zoe nang sa ganon ay malulusutan niya ito. Dahil hindi nga makakapayag itong si Moira na makulong nga itong kanyang anak dahil sa ginawa nito kay Don Pepe. Kaya nakonsensya naman ang husto itong si Zoe. Kahit hindi nga natuluyang masawi itong kanyang lolo Pepe, ay siya pa rin ang dahilan na kung bakit naghihirap ito ngayon. At dito naman na sinabi ni Moira na kumalma at huwag magpapahalata. Baka ito pa ang ikakabagsak sa kanila at baka dito sila makulong sa ginagawa nga dito ni Zoe. At dito nga na nagkukulong sa kwarto itong si Zoe at nag-isip-isip at hindi na niya maintindihan ang kanyang sarili dahil inuusig na nga siya ng kanyang konsensya ngayon dahil sa ginawa nito kay Don Pepe at lalo pat nagpapakita sa kanya itong si Lolo Pepe. Samantala nagtanong-tanong naman itong si Giselle dito kina Annalyn at Doc Lindon na kung paano daw nangyari nag-cardiac arrest itong kanyang ama na si Don Pepe. At dito naman na ipinaliwanag ni Doc Lindon Javier na wala daw sila doon sa kwarto ni Don Pepe nang mangyari itong cardiac arrest. At ang naabutan na lamang nila ay walang iba kundi ito nga si Doc Carlos Benitez. Kaya nagdududa na naman itong si Giselle na kung bakit naroon itong si Carlos at kung papaano na cardiac arrest nga itong kanyang ama na ngayon nga ipinagtataka din ni Annalyn dahil nung huli ay nakausap at nakiramdam nga itong si Don Pepe at pinisil pa nga itong kamay ni Annalyn kaya biglaan nga ang mga pangyayari. At higit sa lahat sinisisi naman ni Zoe itong si Annalyn ngayon na kung bakit nakumatos nga itong si Don Pepe dahil sa ibinigay nga daw na mga suggestion dito ni Annalyn kaya hindi napigilan ni Annalyn ang kanyang sarili na sisihin ang kanyang sarili. At dito naman na sinabi ni Lynette kay Annalyn na hindi daw niya iyon kasalanan at huwag sisihin ang kanyang sarili dahil hindi naman natuluyan itong si Don Pepe at nakumatos naman ito. At ang gawin lang nila ay manatiling magdarasal at manalangin na sana ay makarecover agad itong si Don Pepe. At nakahanda na nga ngayon na ilipat ni Giselle at RJ itong si Don Pepe dito sa Apex Hospital nang sa ganun ay mabantayan nga ng mabuti dahil baka daw may gagawin na naman na hindi maganda itong si Moira. At hindi naman sumang-ayon itong si RJ sa ginawa nga dito ni Giselle na pati itong si Zoe ay pinakuhanan niya ng fingerprint. At dito naman na pinaliwanag ni Giselle na kung bakit nagpapauto pa siya dito kay Zoe na minsan na nga siya nitong tinatraidor. Kaya yan po ang ating pakatutukan bukas dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.